Paulit-ulit na binibigkas ni Hanji ang masasakit na salita laban sa Panginoong Demonyo habang tumitindi ang kanyang galit at hinanakit. Hindi siya makapaniwala at labis na nagngingit-ngit dahil sa sinabi ng Demon Lord na ang lugar na ito ay angkop na lugar para makalanghap ng sariwang hangin. Dahil sa matinding inis, ibinubuhos niya ang lahat ng masasamang salitang alam niya at tinawag itong maliit at hamak na nilalang sa kanyang pananaw. Biglang may lumitaw na hindi kilalang tao mula sa dilim at mahinahong nagpaalala sa kanya na ang kanyang mga sinasabi ay lubhang mapanganib at maaaring magdulot ng matinding kapahamakan, na ikinagulat ni Hanji. Itinanong nito ng mariin kung ano ang kanyang narinig at ipinaliwanag na ang anumang masasakit at nakalalait na pananalita na ibinibintang laban sa Demon Lord ay itinuturing na malubhang paglabag, na may katapat na parusang kamatayan agad at walang pag-aatubili. Binigyang diin pa nito na walang sino man ang maliligtas sa batas na ito, maging ang mga nakatataas sa ranggo at mga miyembro ng angkan, na nagpatahimik agad kay Hanji at nagpaisip ng malalim. Agad na itinanggi ni Hanji ang paratang at sinabing hindi ito ang tamang pagkakaintindi, pinilit niyang ipaliwanag na hindi siya nagsasalita ng masama laban sa Demon Lord at dapat sana ay mas maingat ang pakikinig ng kausap. Nang marinig ang kanyang pagtanggi, agad na humingi ng tawad ang hindi kilalang tao at tinanggap na maaaring nagkamali lamang siya ng dinig at pagpapakahulugan. Gayunman sa kanyang isipan ay nagalit at nagtaka si Hanji, hindi niya mauari kung bakit tila ipinagbabawal ang lahat ng uri ng masasamang pananalita laban sa kanya, na parang ito ay isang tunay na dugong bukid o taong hindi dapat masalitan kahit sa likuran. Sa huli ay naunawaan niya ang kalagayan at katayuan ng pinuno sa paningin ng mga kasapi ng samahan. Para sa mga taong ito na namumuhay sa ilalim ng malalim at madilim na pamumuno, ang Panginoong Demonyo ay mas mataas pa kaysa sa isang emperador, at higit sa lahat, hindi lamang siya itinuturing na maharlika kundi parang isang Diyos na dapat sambahin at igalang ng husto. Napagtanto ni Hanji na marahil ay hindi sinasadya ang pagtatagpo nila at tinanong kung ang kausap ba ay kabilang sa kapulungan ng mga nakatatanda, na agad namang kinumpirma ng lalaki bilang totoo at tumpak ang hinala. Biglang gumalaw ang kausap sa paraang hindi inaasahan, dahilan upang magtaka at mag-uulat sandali si Hanji. Agad na yumuko ng malalim ang lalaki bilang tanda ng lubos na paggalang at pagsunod sa kanyang kaharap. Mariin at buong diin niyang idinikit ang paa sa lupa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Ma Dongpil, ang pangatlong pinuno ng kapulungan ng mga nakatatanda sa loob ng banal na samahan ng langit na demonyo. Ipinahayag din niyang malaking karangalan para sa kanya ang pagkakataong italaga ang sarili bilang tapat na tagapagbantay at tagapagtanggol ni Hanji. Hindi makapaniwala at lalo pang nabagabag si Hanji nang marinig ang ibinalita. Hindi siya interesado sa sinasabing karangalan at katayuan, at ang tanging nais lamang niya ay lumayo ang lalaki at hindi na manatili sa kanyang tabi. Nanatiling tahimik si Dongpil habang nakapaskil sa kanyang mukha ang di matitinag na seryosong pananaw at matibay na pasya. Nanumpa siya sa pangalan ng pinakamataas na nilalang na iaalay niya ang kanyang buong lakas at sarili upang maging tapat na bantay, at handang aylay maging ang kanyang buhay para mapangalagaan ang kaligtasan ng ikatlong Ginoo. Dahil dito ay agad na tumutol si Hanji at nakiusap na huwag na itong mangako ng ganyan, at huwag nang manampa ng anumang sumpaan. Patuloy na lumipas ang oras hanggang sa magbago ang kulay ng kalangitan at sa wakas ay sumikat na ang araw. Naisalayan nila ang isang malawak na pook na lubusang napapaligiran ng matatayog at siksik ang mga kawayan, na tila bumubuo ng likas na pader na naghihiwalay dito sa ibang bahagi ng daigdig. Sa gitna ng may sensinang kapaligirang ito, makikita si Hanji na nakatago sa isang sulok habang matamang nagmamasid sa paligid at sinusuri ang bawat kilos at galaw ng lahat ng nasa kanyang harapan. Habang pinagmamasdan ang kapaligiran, hinangaan ni Hanji ang pambihirang ganda ng tanawin, sa kabila ng nakatatakot at may sensinang damdaming bumabalot sa buong lugar. Unti-unting napagtanto niya ang katotohanan at nakitang sa huli ay iisa lamang ang kahihinatnan ng lahat, wala siyang ibang mapupuntahan at wala na siyang magagawa upang baguhin ang nakatakda. Tinanggap na niya ng buong puso ang di maiiwasang pangyayari at inamin sa sarili na sa kasalukuyan ay wala siyang kakayahang makalaya at makalayo mula sa pook na ito. Dahil sa matinding panghihina at kawalan ng pag-asa, naging luhaan at desperado ang kanyang kalooban, batid niyang kahit anong pagsisikap at pagpaplano ang gawin ay mananatili siyang nakakulong at hindi makakaalis dito. Sa tindi ng galit at hinanakit ay isinigaw niya ang lahat ng nasa kanyang dibdib at binulyawan ang buong samahan. Hindi niya mauari kung bakit kailangan pa siyang parusahan at ilayo ng lubusan, gayong ang kaisa-isang hiling lamang niya ay makalabas pansamantala at makalanghap ng sariwang hangin. Matapos ang matinding pagsabog ng damdamin ay pilit niyang pinakalma ang sarili at ipinaalala na alam naman niyang hindi magiging madali ang lahat mula pa sa simula. Nagpasya siyang huwag nang sayangin ang panahon sa mga pag-iisip na walang maidudulot na kabutihan.
Muling bumalik ang kanyang alaala at inisip ang tunay na dahilan ng kanyang pagnanais na lisanin ang samahan, ang lahat ay nagsimula noong nalaman niyang ipinanganak siyang muli at napunta sa katawan ng ikatlong Ginoo, mula sa sandaling iyon ay nakaramdam na siya ng masamang hinala at masamang kutob na nagbabadyang panganib ang naghihintay sa kanya. Alam niyang balang araw ay kailangan pa rin niyang makalayo ng tuluyan, ngunit batid niyang sa kasalukuyan ay imposible itong mangyari, dahil dito ay tinanggap niya ang katotohanang pansamantala, wala siyang ibang magagawa kundi mamuhay at kumilos ayon sa inaasahan, bilang si Siryang, ang ikatlong Ginoo ng banal na samahan ng langit na demonyo. Gayunman, malinaw sa kanyang isipan na upang manatiling buhay at ligtas sa katawang ito, kailangan niyang magkaroon ng sapat na lakas at kakayahan, sa huli ay matibay niyang ipinasya na kailangan niyang maging mas malakas at mas magaling kaysa sa dati. Lubusang naunawaan niya ang likas na katangian at pamamalakad ng samahan, higit kaysa sa ibang pangkat at grupo sa buong lupain, ito ay mahigpit na sumusunod sa paniniwalang ang malalakas lamang ang nananatili at ang mahihina ay nawawala, batid niyang hindi ito lugar para sa mga taong naghihintay na lamang ng kanilang kapalaran, dahil ang sinumang hindi kikilos ay tiyak na mawawala at wawaldasin. Nagpasya si Hanji na tatahakin na ang landas ng sining ng pakikipaglaban, anuman ang maging kahihinatnen, buhay man ito o kamatayan ang dulot sa kanya. Nangako siya sa sarili na hindi nagagamit ng mga mabababang paraan o panlilinlang, gagamitin niya ang kanyang lakas ng marangal at tuwiran, upang balang araw ay makalaya at makatayo ng tuwid ng walang kinatatakutan, buong paninindigan niyang ipinangako na sa pamamagitan ng sariling kakayahan ay tiyak na makakamit niya ang kanyang mga layunin. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, bigla siyang tinawag ni Dongpil na nasa malapit. Dahil sa di inaasahang tawag, natigilan siya sa gulat at hindi sinasadyang napasigaw ng malakas. Ipinaalam ni Dongpil na nakahanda na ang pagkain at inanyayahan siyang pumasok kung saan ito nakahain, humihingal pa rin dahil sa takot, sumbatan siya at sinabing nabigla at natakot siya ng husto dahil sa biglaan nitong pagpapakita. Huling ipinaalala at sinabihan niya ito na huwag na siyang gambolain at huwag nang makialam sa kanyang ginagawa. Ipinaliwanag naman ni Dongpil ang dahilan ng kanyang pagparito, 2 araw na silang naruroon at mula noon ay hindi pa siya kumakain ni umiinom kahit kaunti, kaya labis siyang nag-alala sa kalagayan at kalusugan ni Hanji. Labis na nagulat si Hanji nang malaman na lumipas na pala ang 2 araw nang hindi namamalayan, gayunman, kahit nabigla sa balita ay inireklamo pa rin niyang laging nakapamimighati at nakabibigat ang anyo at kilos nito, kaya muling nagpaalala na ayusin ang sarili at kilos. Agad na sumunod at yumuko si Dongpil bilang pagsunod at paggalang sa kanyang sinabi, habang tinititigan ang kilos nito, naisip ni Hanji na talagang masyadong mahigpit at hindi nababago ang ugali at paniniwala ng kanyang kasama. Sa likuran nila ay matatanaw ang lawak at lalim ng kagubatan na tila walang katapusan at nakabalot sa mahiwagang katahimikan. Ito na ang ikatlong araw mula noong dumating at manatili si Hanji sa natatanging kagubatan ng kawayan. Sinimulan niya ang kanyang pagsasanay gamit ang dakilang pamamaraan, una niyang layunin na ayusin at ibalik sa tamang ayos ang kanyang buong pagkatao, maging ang kalagayan ng kanyang katawan at diwa. Nakaupo siya ng tuwid habang lubusang nakapokus at nagbubuklod ng kanyang isipan upang makamit ang malalim na pakikipag-ugnayan sa kanyang sarili at sa nakapaligid na enerhiya. Bigla siyang nabigla at nagtataka sa naramdaman dahil ang daloy at paggalaw ng enerhiya habang ginagamit ang dakilang pamamaraan ay tila naiiba at kakaiba kumpara sa dati niyang karanasan. Habang sinusuri ang lakas at antas ng kanyang kakayahan, lalo siyang namangha ng matuklasang nakamit na niya ang ikatlong antas ng kapangyarihan. Naalala niya na ang dakilang pamamaraan ay nahahati sa 5 antas ng kasanayan, noong siya pa ang kilalang hari ng mga mamamatay tao, naabot na niya ang sukdulan ng ika-4 na antas, batid niyang sa pamamaraang ito, ang mahalaga at higit na kinakailangan ay ang lubusang pagkakaisa ng sining ng pakikipaglaban at ng sariling katawan, higit pa sa pagkakaroon ng malalim na pangunawa at karunungan, gayunman, labis siyang nagtaka kung paano naging posible na kahit mahina ang kanyang katawan at may sagabal pa ang daloy ng enerhiya, narating pa rin nito ang sukdulan ng ikatlong antas at tila malapit na ring umusad patungo sa ika-4 na yugto. Sa kanyang isipan ay nabuo ang hinala at tanong, baka nga talagang may likas na talino at natatanging kakayahan ang binatang si Siryang na nagmamay-ari ng katawang ito. Kasabay ng pagbabago sa kanyang sarili ay unti-unting nabago at nagkaroon ng kakaibang anyo ang buong kapaligiran. Lalo pa siyang namangha nang mapansin na ang pamamaraang naglilinis ay kusang kumilos at gumana ng kusa ng walang utos at pagsisikap mula sa kanya. Malinaw na naalala at naunawaan niya ang gamit at kapangyarihan ng pamamaraang ito, hinihigop nito ang marumi at nakapipinsalang enerhiya mula sa hangin at inilalagay sa loob ng katawan upang gawing dalisay ang nakapaligid na himpapawid, sa tulong ng nakapipigil at nagbabagong kakayahan ng dakilang pamamaraan, ang enerhiyang dating marumi ay nagiging bahagi ng kanyang sariling lakas at pinagmumula ng kapangyarihan.
Napagtanto ni Hanji na mas mabilis ang kanyang pag-unlad habang nagiging dalisay ang hangin sa paligid, mas tumitindi at bumibilis ang pagsasama ng enerhiya sa kanyang sistema, na siyang dahilan ng mas mabilis na paglakas at pag-angat ng antas ng kanyang kakayahan. Batid niyang kung magpapatuloy ang ganitong takbo, mas maaga kaysa sa inaakala ay mababawi niya ang buong lakas na taglay niya noong nakaraan. Dahil dito ay nagpasya siyang huwag ng magpatumpik-tampak pa at ipinagpatuloy ng buong puso at lakas ang kanyang pagsasanay. Habang siya ay nagsasanay, unti-unting lumakas at lumawak ang enerhiyang nagmumula sa kanyang buong pagkatao at kumalat sa buong paligid. Buong katatagan at matibay na hangarin, itinakda niyang abutin at makamit ang ikaapat na antas ng kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Kasabay ng kanyang matinding pagsisikap ay biglang sumiklab at kumalat ang matinding liwanag na nagmula sa kanyang kinaroroonan, na tumatakip sa malawak na bahagi ng kagubatan. Lumipas ang panahon at dumating ang ikalimang araw mula noong sila ay tumira at manatili sa natatanging kagubatan ng kawayan. Sa wakas ay naramdaman niyang tuluyan ng naghilom at bumalik sa dati ang kanyang kalagayan, at wala nang natitirang sakit at panghihina sa anumang bahagi ng kanyang katawan. Naramdaman niyang ang mga dating nasirang daanan ng enerhiya at mahahalagang bahagi ng katawan ay hindi lamang bumalik sa dati, kundi naging mas matibay at mas malusog pa kaysa sa inaasahan para sa kanyang gulang. Dahil dito, naging mas magaan at hindi kasing hirap ang pamumuhay sa liblib na pook na ito kumpara sa kanyang unang inaakala. Napansin din niya ang pagbabago sa kanyang buhok na muling nagkaroon ng mas matangkad at mas maitim na kulay. Naalala niyang ayon sa kaalaman, ang pagkupas ng kulay ng buhok ay isa sa mga pangunahing palatandaan kapag ang daloy ng mahalagang enerhiya ay nahahadlangan at nababawasan. Masigla at puno ng galit na tinapos ang kanyang pagkain, buong pusong pinuri ni Hanji ang galing ni Dongpil, at sinabing higit sa lahat ay labis siyang nasiyahan at nabusog sa masarap na inihandang pagkain. Naging masagana, tahimik at kasiya siya ang kanilang pamumuhay sa lugar na iyon, at bawat gabi ay nakakatulog siya ng mahimbing at walang alalahanin. Kasabay ng paggaling ng katawan, unti-unti ring bumabalik at muling nagagamit ang mga natatanging kakayahan na kanyang taglay noong siya ay kilala bilang isang bihasang mamamatay tao. Sa kanyang pagbabalik tanaw ay naalala niya ang natatanging kakayahang tinatawag na matinding pandaman na naging mahalagang bahagi ng kanyang lakas noong nakaraan. Ito ay kusang nabuo at nagising mula sa kanyang katauhan dahil sa madalas na pakikipagsapalaran at pagharap sa panganib na naglalagay sa kanya sa bingit ng kamatayan, pati na rin sa mahahabang karanasang natipon habang siya ay nakikipagsapalaran at nananatiling buhay sa mabagsik na daigdig. Habang binabalikan ang alaala, naisip niya ang tiyak na sining ng pakikipaglaban na siyang magpapalakas at magpapalawak palalo sa bisa ng kanyang natatanging kakayahan. Agad niyang isinagawa at ginamit ang pamamaraan ng anim na lakas ng langit, na kilala bilang pinakaangkop para sa layuning ito. Sa sandaling gamitin ito ay naramdaman at nakita ang malawak na pagbabago at di pangkaraniwang epekto na kumalat sa buong paligid at sa kanyang sarili. Sinubukan niya ang unang anyo nito na tinatawag na lahat ay nakikita, isang pamamaraan na nagpapataas at nagpapatalas ng labis sa limang pandaman ng katawan, na higit pa sa antas na taglay ng kahit na anong mabangis na hayop. Dahil sa epekto nito, kahit hindi man lang siya lumingon at gumalaw, malinaw at tumpak niyang nadarama at nakikilala ang bawat kilos, galaw at pangyayari sa lahat ng direksyon sa kanyang paligid. Sa damdaming ito ay hindi niya mapiligilan ngumiti at tiwala siya sa kanyang sariling kakayahan at lakas na muling nabawi at lumakas. Isang ibon ang dinakip ang mga maliliit na butiki sa gitna ng masukal na bahagi ng kagubatan. Habang pinagmamasdan ang pangyayari, napaisip si Hanji sa sarili at kinainisan ang kanyang pagkatao dahil sa bilis ng kanyang pagkasanay at pagtanggap sa buhay sa ganitong uri ng lugar. Muli ay bumalik ang kanyang alaala at naalala ang kanyang nakaraang buhay at pinagmulan. Sa gitna ng malalim na pag-iisip ay bigla siyang tinawag ni Dongpil, na naging dahilan ng kanyang pagkabigla at mabilis na pagtalon sa gulat habang nagsasalita ng inis. Dahil sa matinding takot na naging galit agad, mariin niyang sinumbatan si Dongpil at pinaratang matagal na pala itong nakatago at nakamasid sa dilim, nangako siyang hindi na ito magpapatalo pa at hinamon ito na makikita nila kung sino ang mananaig sa huli. Agad na yumuko at sumagot ng may lubos na paggalang si Dongpil na parang walang naging kakaiba sa pangyayari, ngunit sa isipan ni Hanji, hinala niyang nagpapanggap lamang na walang alam at hindi nakauunawa upang patuloy na mapaglaruan at gambling siya tuwing nais nito. Sa sandaling iyon ay may ibong lumipad ng mabilis at tumawid sa harapan nila papunta sa malayong bahagi ng gubat. Nagpaalala si Dongpil na kapag lumubog na ang araw at bumalot ang dilim, magsisimula ng gumalaw at maging aktibo ang iba't ibang uri ng nakatatakot na nilalang na naninirahan sa lugar na ito, kaya iminungkahi niyang magmadali na silang bumalik sa ligtas na tirahan. Agad silang naglakad ng mabilis at nagbalik sa kanilang pinaghihimlayan bago pa tuluyang gumabi at lumitaw ang mga panganib.
Habang sila ay naglalakad, nanatiling aktibo ang kanyang isipan at napagtantong sa wakas ay nakapaglatag na siya ng matibay na saligan at pundasyon na kailangan para sa wasto at masidhing pagsasanay ng sining ng pakikipaglaban, batid niyang kung may lilipat at may lalapat niya ang lahat ng natutunan at karanasan mula noong siya ay kilalang hari ng mga mamamatay tao papunta sa kasalukuyang may likas na galing na katawan, tiyak na sa maikling panahon lamang ay muling makakamtan ang dating lakas at higit pa rito. Sa kanyang tabi ay seryoso at matamang nakatingin si Dongpil na laging nakabantay at handang harapin ang anumang maaaring dumating sa kanilang landas. Biglang sinagulat si Dongpil sa kanyang naramdaman sa kanyang paligid. Ang buong kapaligiran ay unti-unting nagbago at nagkaroon ng kakaibang anyo. Mula sa kawalan ay biglang lumitaw ang maningning na liwanag ng mga mata sa madilim na kagubatan. Dahil sa hindi pangkaraniwang pangyayari, sinapatan ng matinding takot ang puso ni Dongpil at agad niyang inakala na maaaring ito ay isang nakapangingilabot na nilalang mula sa kabilang buhay. Ang mga dahon sa paligid ay nagsimulang gumalaw at kumaluskos ng kusa na tila tinatangay ng malakas ngunit hindi nakikitang hangin. Sa gitna ng nagbabagong kapaligiran, nakita niya si Hanji na nababalot ng natatangi at makapangyarihang hininga na ibang-iba sa dati niyang nakikita. Batid ni Hanji na dahil sa tulong at bisa ng dakilang pamamaraan, malaki na ang naibawi at naibalik sa kanya at malayo na ang narating ng kanyang paggaling at pagpapalakas. Dahil sa pananalig sa kanyang nakuhang lakas, naisip niyang subukan ang isang bagong kakayahan at nais niyang patunayan kung kaya na ba niyang lumipad at umangat mula sa lupa. Sa isang iglap ay bigla siyang umangat at gumalaw ng matulin sa himpapawid, at buong galak na napagtantong ang dalawang mahahalagang sining ng pakikipaglaban na kanyang taglay ay muling bumalik at nasa kanya na. Malinaw niyang naunawaan at inalala ang tungkulin ng bawat pamamaraan, ang dakilang pamamaraan ang nagsilbing lunas upang ibalik ang kalusugan at tibay ng kanyang katawan, samantalang ang pamamaraan ng anim na lakas ng langit naman ang nagpapatalas at nagpapalawak sa kanyang natatanging pandama at pangunawa sa lahat ng bagay. Gayunman, habang pinag-iisipan ang kanyang narating, napagtanto niyang mayroon pa ring kulang at kailangan niyang makamit upang maging ganap ang kanyang lakas. Muling bumalik sa kanyang alaala ang tungkol sa madilim na aninong lakas, isang natatanging kapangyarihang nabuo mula sa pagsasama ng mga pinakamahusay at lihim na pamamaraan na galing sa 10 dakilang samahan sa buong lupain. Batid niyang ang tatlong uri ng kasanayang ito ang naging pangunahing saligan at pundasyon ng kanyang lakas, na naging daan upang kilalanin at ituring siyang alamat bilang si Chun Hojen, ang kinikilalang hari ng mga mamamatay tao noong nakaraang buhay. Dahil sa pagbabalik ng dalawa rito, punong-puno siya ng pag-asa at pananalig na kapag nakuha na rin ang huli, mabilis na makababawi siya ng buong lakas at magiging matibay at makapangyarihan gaya ng dati. Ngunit bigla siyang natigilan at tumigil sa kanyang ginagawa nang pumasok sa kanyang isipan ang isang mahalagang tanong, napaisip siya kung maaari ba o pinapayagan ba siyang pag-aralan at gamitin ang nasabing pamamaraan sa kasalukuyang kalagayan at lugar na kanyang kinabubuhayan. Unti-unting tinanggap at ipinaalala niya sa sarili ang katotohanan ng kanyang kasalukuyang kalagayan, siya ay nasa loob ng banal na samahan ng langit na demonyo, at sa sandaling ito ay siya ang ikatlong ginoong Siryang, at hindi na si Chun Hojen na kilala sa nakaraan, napagtanto niyang tiyak na mayroong sarili at natatanging pamamaraan ng kapangyarihan at mahika na orihinal na pinag-aaralan at ginagamit ng taong kanyang pinasukan. Labis na nagtataka si Hanji at nais niyang matuklasan kung ano nga ba ang uri ng pamamaraan at kasanayang orihinal na taglay at pinag-aralan ng taong kanyang pinasukan. Ngunit habang siya ay nag-iisip, bigla siyang natigilan at dinapuan ng matinding pangamba dahil sa biglaang pagbabago ng paligid. Mabilis na gumalaw ang kawayang dinapuan niya. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, sinakop ng matinding takot ang kanyang buong pagkatao at hindi niya napigilan ang malakas na pagsigaw. Pagkatapos ng pangyayari kanina agad siyang bumalik. Agad niyang tinawag ang pangalan ni Dongpil ng malakas. Sa isang iglap ay dumating at sumagot si Dongpil ng buong bilis at paggalang, na muling nagdulot ng gulat at galit kay Hanji dahil sa biglaan nitong pagpapakita na parang laging nakatago at naghihintay lamang sa dilim. Nang hamupa ng bahagya ang kanyang kaba, sinabi niyang may mahalaga siyang nais na itanong at linawin, agad na sumagot So Dongpil at ipinaalam na handa siyang sumagot sa anumang nais niyang malaman. Nagtanong siya ng may pag-aatubili tungkol sa mga kasanayan at pamamaraang ginagamit ng kanilang pangkat, nais niyang malaman kung siya man o ang kanyang mga kapatid ay mayroong hindi paganap na natutunan ang sining ng demonyo, o kung mayroon sa kanila na nakapag-aral at gumagamit ng ibang pamamaraan na hindi kabilang at nauugnay sa mga itinuturo at ginagamit sa loob ng samahan. Dahil sa kakaibang tanong ay natigilan at nabigla si Dongpil, tahimik lamang silang nagtinginan na tila parehong nalilito sa nangyayari. Inamin ni Dongpil na hindi niya lubusang maunawaan ang ibig sabihin ng tanong, at humingi ng paumanhin dahil sa kanyang kawalan ng kaalaman. Dahil dito, napagtanto at natakot si Hanji na baka ang bagay na nais niyang mangyari ay isang bagay na hindi man lamang maisip at akalain ng sinuman sa lugar na ito.
Muling binigyang linaw ni Hanji ang kanyang sinabi at inulit ang tanong, nais niyang malaman ng tumpak kung ano ang magiging kahihinatnan at mangyayari sakaling magpasya siyang huwag matutunan at gamitin ang mga sining ng demonyo. Napaisip ng malalim si Dongpil at pinag-aralan ang tanong, sa kanyang palagay ay tila hindi ito karaniwan at posibleng mangyari, ngunit kung sakaling mangyari nga na ang sinumang kabataan na kabilang sa pamilya ay tumangging pag-aralan ang mga itinakdang pamamaraan. Mahinahon ngunit mariing binanggit niya na sa ganitong pagkakataon, tiyak na labis na magagalit at hindi matutuwa ang Panginoong Demonyo, at tiyak na magkakaroon ito ng mabigat na kahihinatnan para sa sinumang gumawa nito. Natahimik si Hanji at muling nagbalik ang kanyang isipan sa malalim na pag-iisip habang binibigat ang lahat ng narinig at natutunang katotohanan. Matapos ang mahabang katahimikan ay tinawag niya ang pangalan ni Dongpil na agad namang sumagot ng buong paggalang at kahandaang sumunod sa anumang sasabihin. Nagbigay siya ng mahigpit at malinaw na utos na agad na magtungo si Dongpil sa dakilang aklata ng samahan ng walang pagkaantala. Natigilan at nagulat si Dongpil sa biglaang utos ngunit agad niyang naunawaan na bilang ikatlong ginoo, taglay ni Hanji ang sapat na kapangyarihan at karapatang magbigay ng ganitong utos at makapasok sa mga lugar na karaniwang ipinagbabawal sa karamihan. Idinagdag pa ni Hanji ang utos na iuwi at dalhin sa kanya ang lahat ng natatangi at lihim na kasulatan at aklat na maaari niyang makuha, na naglalaman ng mga paliwanag at aral tungkol sa sining at pamamaraan ng demonyo. Nakangiti si Hanji habang nagliliwanag ang kanyang mga mata, punong-puno ng matibay na pasya at hindi matitinag na determinasyon na makamit ang kanyang mga layunin. Naisalayan ang malawak at sagradong aklatan na nagtatago ng mga mahahalaga at ipinagbabawal na kasulatan, habang binabalikan sa isipan ni Hanji ang mga lihim na kaalaman tungkol sa sining ng demonyo na kanyang hinahanap. Sa ibang pook, nakikipag-usap si Dongpil sa kanyang guro at tahasang kinumpirmang ito ang tiyak na kahilingan at utos na nanggaling mismo mula sa ikatlong ginoo. Labis na nagtataka ang guro dahil sa kahilingang ito, ayon sa kanyang pagkaalam, matagal ng pamilyar at alam na ng binata ang lahat ng mga aral na ito, kaya hindi niya mauari kung ano ang tunay na layunin nito at kung naghahanap ba siya ng paraan upang muling pukawin ang kanyang sariling lakas at diwa. Dahil sa kawalan ng kasagutan at malalim na kahulugan ng pangyayari, nanatiling tahimik si Dongpil. Matapos ang ilang sandali, humingi ng paumanhin si Dongpil bago pa man magsalita at inamin na maaaring ang tanong na kanyang ibabanggit ay tila hindi nararapat at nakasasakit ng damdamin para sa kanyang guro. Ipinaliwanag niya ang dahilan ng kanyang pagtitiyaga, bilang itinalagang tagapagbantay, kinakailangang lubusang kilalanin at maunawaan ang kalagayan at katangian ng taong ipinagkatiwala sa kanyang pangangalaga, kaya kahit nalabag sa kaugalian, pinilit pa rin niyang magtanong para matugunan ang kanyang tungkulin. Naglakas loob siyang magtanong kung maaaring dahil sa naging pinsala at pagbara ng daloy ng enerhiya ay nawala at nabago ang alaala at dating kaalaman ng ikatlong ginoo. Matagal na nag-iisip at nagsuri ang guro bago sumagot, at sa huli ay inamin na wala siyang tiyak na kasagutan at hindi rin siya tiyak kung totoo nga ba ang hinala at kung ano man ang tunay na nangyari sa isipan ng binata. Muling binanggit ni Mudam ang nakaraan at likas na ugali ng ikatlong ginoo, mula sa simula pa lamang ay taglay na nito ang pambihirang talino at kakayahan, ngunit kasabay nito ay ang pagiging sakam, mapagmataas, at malupit na tila isang tunay na pinuno na hindi kailanman nagpapahalaga at nagmamalasakit sa sinumang mas mababa sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay narinig ito ni Hanji at napagtantong siya ang tinutukoy nito. Idinagdag niya na mula nang gumaling at makabawi ito mula sa naging karamdaman, tila nagbago ng lubusan ang kanyang pagkatao at para bang ibang tao na ang kaharap ng lahat. Binigyang diin pa niya ang malaking pagkakaiba ng dating at kasalukuyang kilos at pananalita ng binata, madalas siyang makitang nalilito at hindi tiyak sa kanyang ginagawa, at maging ang kanyang matagal ng kasama ay nagbigay din ng ulat na malaki na ang ipinagbago ng kanyang ugali at kilos kumpara noong nakaraan. Dagdag pa niya ang isa sa pinakamahalagang pangyayari sa nakaraan, nagawa ng ikatlong ginoo na makalabas ng buhay mula sa hukuman ng hatol ng demonyo, ang pook na nagsisilbing pagsusulit at lugar ng paghatol ng mismong Panginoong Demonyo. Sa ibang dako naman, habang naglalakad ay napansin ni Hanji ang isang paparating at inakalang ito ay dumating upang batiin at salubungin siya. Muling naalala ni Mudam ang mga detalyeng nakasaad sa ulat na ibinigay ni Dongpil na naglalarawan ng kakaibang pagkilos at pagbabago sa kilos at ugali ng binata. Kinilala niya ang katwiran ng kanyang tagasunod, sinabi niyang nauunawaan niya kung bakit umabot sa puntong nagtanong at naghinala ng gayon si Dongpil, ngunit pinayuhan din itong huwag ng labis na mag-alala at mag-isip ng masidi tungkol sa bagay na ito. Ipinaalala niya ang tunay na katayuan at kahalagahan ng taong kanilang pinaglilingkuran, hindi ito karaniwang tao lamang kundi isa sa 7 piniling magiging posibleng tagapagmana ng pamumuno sa buong samahan sa hinaharap. Ayon sa kanya, mahirap matukoy kung ang lahat ng ito ay kanyang sariling paraan ng pagpapatawa at kung tunay ngang may nawala sa kanyang alaala,
anuman ang totoo, mahigpit na ipinagbilin na huwag nang magtanong at maghanap pa ng karagdagang sagot. Binigyang linaw niya na ito ay isa sa maraming dahilan kung bakit labis na mahirap at mapanganib ang tungkuling pangangalaga sa mga posibleng maging pinuno ng hinaharap. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit siya partikular at sadyang pinili at itinalaga si Dongpil para sa ganitong mabigat at mahalagang tungkulin. Matapos ang kanilang pag-uusap ay iniabot ni Mudam ang isang maliit na bagay na kumikinang sa kanyang palad. Labis na namangha at natigilan si Dongpil nang makita ang kanyang tinanggap, agad niyang nakilala ang halaga at kahalagahan nito at hindi makapaniwalang ipinagkaloob ito sa kanya. Ipinaalala ng kanyang guro ang nakatakdang panuntunan na alam na nilang pareho, ang mga kopya ay maaaring itago at gamitin sa loob lamang ng 3 araw, pinagbilin din na isama ito kasama ng ibang karaniwang kasulatan, at kumuha lamang ng 3 at 4 na mahahalaga at lihim na aklat upang hindi magdulot ng hinala at pansin ng iba. Bago tuluyang maghiwalay ay muling nagsalita si Mudam na tila naalala ang mahalagang bagay na kailangang sabihin. Nagtanong siya kung naipaliwanag na ba ng lubusan at tumpak kay Hanji ang tunay na kalikasan at katangian ng natatanging kagubatan ng kawayan kung saan siya kasalukuyang naninirahan. Agad na sumagot si Dongpil at sinabing hindi pa ito nagagawa, ngunit nakaplanong gawin at ipaliwanag iyon ng lubusan sa araw ding iyon. Ipinaalala niya ang lubhang mapanganib na kalikasan ng kagubatan ng kawayan, na alam ni Dongpil, bagaman naniniwala siyang magiging ligtas ang lahat sa pangangalaga ni Dongpil, iginiit niyang kailangang ipaunawa ng lubusan at maayos ang lahat ng bagay sa binata sa lalong madaling panahon. Binigyang diin niya ang bigat at kahalagahan ng tungkuling ipinagkaloob, at ipinagbili na gampanan ito ng buong husay at lakas hanggang sa huli, buong katapatan at pagsunod ay nangako si Dongpil na isasaalang-alang at susundin ng tapat ang lahat ng bilin ng kanyang guro. Napaisip si Mudam at nagtataka kung ano ang nakita at naunawaan ng Panginoong Demonyo sa ikatlong Ginoo kaya napagpasyahan nitong ipadala ang binata sa nasabing nakatatakot na lugar. Mula sa kanyang natutunang kasaysayan at kaalaman, binanggit niya ang tunay na kalikasan ng lugar, ang natatanging kagubatan ng kawayan ay isang masagwang gubat na umiral na bago pa man maitatag at manirahan ang banal na samahan ng langit na demonyo sa kabundukang 100,000 taluktok. Naalala niya na sa nakalipas na mahigit 1,000 taon, ang lugar na ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng hindi mabilang na bilang ng mga taong kabilang sa samahan at may taglay na kapangyarihan. Noong mga unang panahon kung kailan tanging ang pinakamakapangyarihang unang Panginoong Demonyo lamang ang namumuno at wala pang sapat na bilang at lakas ang samahan, ang lugar na ito ay naging mahalagang bahagi ng paglago at paglakas nito, na naging daan upang mabilis itong kilalanin at ituring na isa sa pinakadakilang pangkat sa buong lupain. Batid niyang para sa mga taong nakalaan at may angkop na kapalaran, ang lugar ay nagbibigay ng pinakamataas na antas ng biyaya, lakas at natatanging mga gantimpalang hindi matatagpuan sa ibang dako. Ngunit sa kabilang banda, sinumang hindi karapat-dapat at hindi itinakdang manatili rito ay walang pagsalang hihilahin nito patungo sa sukdulang kapahamakan at tiyak na kamatayan. Binanggit niya na ito na ang ikalawang pagkakataon na isinasailalim ng Panginoong Demonyo ang ikatlong Ginoo sa masusing pagsusuri at pagsubok, matagumpay na naihilam at nakapasa ang binata sa pagsubok na isinagawa sa hukuman ng hatol ng demonyo. Labis na nagtataka at hindi mahulaan ni Mudam kung ano ang magiging kahihinatnan at resulta kapag natapos na ang pananatili ng binata sa natatanging kagubatan ng kawayan. Unti-unting bumalot ang kadiliman at tuluyang sumapit ang gabi sa buong paligid. Isa-isang binilang ni Hanji ang mga aklat at kasulatang dinala sa kanya. Labis siyang namangha at natigilan nang malaman na umabot ito sa 17 piraso, mas marami kaysa sa inaasahan at ipinapalagay niya. Agad niyang tinanong si Dongpil kung ano ang dahilan at kung bakit nakapagdala ito ng napakaraming kasulatan ng walang sagabal at hadlang. Mahinahong sumagot si Dongpil na hindi naman ito napakarami, dahil tanging ang mga pinakamahalaga, kapakipakinabang at pinakamagagandang sanggunian lamang ang kanyang pinili at nakuha kaya hindi talaga ito masyadong marami, dahil dito ay lalo pang nabigla si Hanji at hindi makapaniwala na tinatawag itong kaunti ni Dongpil. Sa isipan ay bamaantong hininga at nabagabag si Hanji habang tinatanong ang sarili kung kailangan ba talaga niyang lubusang pag-aralan at makabisado ang lahat ng mga sining at pamamaraang ito na nauugnay sa kapangyarihan ng demonyo. Gayunman, agad niyang itinuwid ang sariling kaisipan, batid niyang kung ituturing niyang mas mababa at hindi kasing husay ang pamamaraang ito kumpara sa ibang uri ng sining, hinding-hindi niya lubusang mauunawaan at matutuklasan ang tunay na kalikasan at kakayahan nito, dahil dito ay nagpasya siyang pag-aralan ito ng walang pagkiling at may bukas na isipan upang makita ang lahat ng aspeto at katangian nito. Sa sandaling iyon ay nagpaalam si Dongpil na may mahalaga siyang kailangang ipaalam at sabihin sa kanya, na agad namang sinagot ni Hanji na handa siyang makinig at umintindi. Ipinaalam ni Dongpil na mula sa 17 kasulatan, 3 rito ay kailangang ibalik at ibigay muli sa aklatan sa loob lamang ng 3 araw.
Labis na nagtaka si Hanji at nagtanong kung ano ang dahilan kung bakit kailangang ibalik ang mga ito sa loob lamang ng 3 araw. Ipinaliwanag ni Dongpil na ang 3 aklat na ito ay bahagi ng 10 dakilang lihim na sining ng demonyo na tanging sa kanilang samahan lamang matatagpuan. Binanggit din niyang ayon sa nakatakdang batas, ang mga ito ay maaari lamang hawakan at basahin ng una, pangalawa, at ikatlong ginoo, na tinanggap at pinakinggan lamang ni Hanji nang walang ibang sinabi. Binigyang diin pa ni Dongpil ang halaga ng mga kasulatang ito ang itinuturing na pinakamataas at pinakamakapangyarihang antas ng kasanayan sa buong banal na samahan ng langit na demonyo. Ang sinumang makapag-aaral at makauunawa kahit isa lamang sa mga ito ay magkakaroon ng lakas na sapat upang maging pinakamataas sa buong daigdig dahil sa pambihirang galing at bisa nito. Idinagdag pa niya na ang mga pamamaraang ito ay kilala ng lahat ng kasapi ng samahan, kaya lalo siyang nagtataka kung paanong tila wala nang natatandaan ang kanyang kaharap tungkol sa mga bagay na ganito kahalaga. Napansin ni Hanji ang kakaibang tingin ni Dongpil kaya nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin nito at kung bakit siya tinititigan ng ganyan. Agad na yumuko at humingi ng paumanhin si Dongpil dahil sa kanyang naging kilos. Inamin niyang nagmukha siyang walang galang habang pinagmamasdan ang mga bagong katangian at pagbabago sa ugali at kilos ng kanyang Panginoon na hindi pa niya nakikita noon. Gayunman, hindi niya napigilan ang kanyang kuryosidad at muling nagtanong kung totoo bang wala nang natitirang alaala at kaalaman sa isipan ni Hanji tungkol sa mga nasabing lihim na kasulatan at pamamaraan. Sa halip na sumagot, nanatiling tahimik si Hanji habang malalim na nag-iisip. Dahan-dahan niyang idiniin ang kanyang daliri sa ibabaw ng aklat na nakahiga sa kanyang harapan. Muling tinawag ni Hanji si Dongpil at ipinaalala ang naging pangyayari, mula noong siya ay magkamalay matapos ang matinding pagbara ng enerhiya, batid ng lahat na tuluyan ng nawala at humina ang lahat ng dati niyang taglay na lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Ipinaliwanag pa niya na hindi lamang ang lakas ang nagbago, kundi maging ang kanyang pananaw, damdamin at buong kaisipan ay hindi na katulad ng dati. Higit sa lahat, ipinaalala rin niyang sa kasalukuyan ay pareho silang itinaboy at ipinatapon upang manatili ng matagal na panahon sa liblib na natatanging kagubatan ng kawayan. Matibay na nagpasya si Hanji na gumawa ng hakbang at subukan ang anumang paraan na kanyang maiisip, batid niyang nasa matinding pangangailangan siya at wala na siyang ibang mapupuntahan at pagpipilian. Ipinahayag niya ang kanyang pangangailangan na muling pag-aralan at matutunan ang lahat ng sining ng demonyo na tila nabura sa kanyang alaala, at buong pagpapakumbaba ay humingi siya ng tulong at pakikipagtulungan ni Dongpil. Idinagdag pa niyang sa kasalukuyan, si Dongpil na lamang ang natitirang pag-asa at sandigan na kanyang mahahanap, bilang paghahanda sa kanyang pagsasanay. Hiniling niyang sa pagsikat ng araw kinabukasan, magdala at kunin ni Dongpil ang ilang sandata mula sa kabisera ng samahan na kanyang gagamitin para sa paunang ehersisyo at pagpapainit ng katawan. Sa narinig na pakiusap ay hindi napigilan ni Dongpil ang kanyang damdamin at napaluha ng hindi inaasahan, na ikinagulat at ikinalito ni Hanji na hindi mawari ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Habang tumutulo ang luha, buong katapatan at same time na nangako ni Dongpil na iaalay niya ang kanyang buhay at buong lakas upang suportahan at tulungan ang kanyang Panginoon sa anumang paraan, dahil sa labis na damdamin at tindi ng panunumpa, lalo lamang nabagabag si Hanji at nakiusap na itigil na ito dahil sa bigat ng responsibilidad na idinaragdag nito sa kanyang balikat. Patuloy na lumalim ang gabi at lalong kumapal ang kadiliman na bumabalot sa buong kagubatan. Mula sa mga madilim na sulok at masukal na bahagi ng gubat, unti-unting lumitaw at gumapang ang iba't ibang uri ng nakatatakot at kakaibang nilalang na karaniwang nagtatago sa liwanag ng araw. Habang nasa ilalim ng gabing kadiliman, tahimik at maingat naglakad si Dongpil papunta sa lugar na kanilang tinutuluyan. Habang sila ay naglalakad, naisip at binanggit ni Dongpil na sa loob ng humigit kumulang 10 araw, magiging mas masigla, mapanganib at aktibo ang mga nilalang na ito. Gayunman, sa kasalukuyan ay tila nananatili pa rin sila sa kanilang mga pook at hindi pa gumagalaw ng malawakan, habang nakatayo at gumagana ng maayos ang harang na naghahadlang sa kanilang pagpasok, kaya naniniwala siyang ligtas at walang dapat ipag-alala sa ngayon. Tiniyak pa niyang ang kanilang kasalukuyang pinamamalayan ay ang pinakaligtas at pinakamabisang pook sa buong lawak ng natatanging kagubatan ng kawayan, kung saan halos hindi naaabot at pinapansin ng mga mapanganib na nilalang na gumagala sa paligid. Nakahinga ng maluwag at nabawasan ang bigat sa dibdib ni Dongpil matapos masiguro na ligtas ang kanilang kinalalagyan. Sa tabi ng nagliliwanag na tanglaw, makikita si Hanji na lubusang nakatuon ang pansin sa pagbabasa at pag-aaral ng mga natatagong kaalaman na nakuha nila. Habang pinagmamasdan si Hanji, ipinangako ni Dongpil sa sarili na mananatili siyang matyaga at tapat sa kanyang tungkulin, sisiguraduhin niyang walang anumang mangyayari at makagagambala upang masira ang masidhing pokus at atensyon ng kanyang Panginoon. Muling tanimo sa kanyang isipan ang kahilingang ibinigay sa kanya, tiyakin niyang agad niyang makukuha at maiuuwi ang mga sandatang hiningi ni Hanji sa oras na sumapit ang panibagong araw.
Habang dahan-daang naglalakad sa paligid bilang pagbabantay, matibay na nagpasya siyang hindi kailanman magpapabaya at magpapahina ng pag-ingat, anuman ang mangyari at gaano man katahimak ang kapaligiran. Sa gitna ng madilim na gubat, biglang may namataan siyang anino ng isang nilalang na tahimik na nakatayo sa di kalayuan. Sa liwanag ng buwan ay kitang-kita ang kumikinang at matatalim na mata nito na tila nakapako at nakamasid ng tuwiran sa kinaroroonan nila. Samantala, matapos ang mahabang oras ng pag-aaral, tuluyan ng dinapuan ng antok si Hanji at nakatulog ng mahimbing habang hindi namamalayan ang kanyang sinambit na galit at hinanakit laban sa Panginoong Demonyo.